Update sa lagay ng mga Pilipino sa Taiwan at iba pang usapin ating alamin. Kasama si Undersecretary Hans Leo Kakdak, Officer in Charge ng Department of Migrant Workers. Yusek Kakdak, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek and Miss Nina. Long time no see to you both. Yes, but Good I to be here. always see you in the news because so many things are happening. Mapag-utusan lang po. Opo. Opo. Yusek, ilan na po ang kabuang bilang ng mga Pinoy na nasaktan mula po sa nakaraang malakas na lindol sa Taiwan? At Yes. ano po yung update sa kanila? Posible pa po bang tumaas ang bilang nito? As of last night, we have a DMW team there led by Undersecretary P.Y. Kaunan and OWA Deputy Administrator Hani Quino in coordination with MECO Chair Secretary Silvestre Bello and his team. So meron ng 15 no, na pag-alaman at napuntahan at nabigyan ng assistance ang ating MECO and DMW teams doon. 15 all with minor injuries. Okay. And all out of harm's way, all out of hospital. Kaya't sa kanilang mga lugar na sila, mga dormitories at other places na sila napuntahan at nabigyan ng ayuda. And rest assured, we're monitoring their situation until, of course, yung malaman na natin yung lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Mismong sa Hualien, nagtungo yung ating team, yung epicenter, at doon na mahagi ng assistance. So, sir, ito po mga Pilipinong nasugatan o nagkaroon ng minor injuries po, no? Saan po sila nagtatrabaho at nasaan sila ng mga oras na yon? Gaano kalayo po ba sa Taipei? Yes. Yung kanilang pinagtatrabahuhan? Yes, most of them are in Hualien, which is the epicenter. Some in an adjacent county called Yilan. In fact, one of them just arrived. Siya po magbabakasyon siya sa Pilipinas. Last Tuesday, sinundo namin siya sa airport. And meron namang ding nasa northern part sa Taipei and Taiyuan counties. But most of them, yes, are in the epicenter, which is in the eastern seaboard, no? Central eastern seaboard ng Taiwan, which is Hualien. Yusek, follow-up lang din po doon sa kanina. No? Ano na po ba yung mga assistance na natatanggap ngayon ng mga Pilipino nasaktan mula nga dito sa malakas na lindol sa Taiwan? Unang-una, medical assistance. No? But of course, this medical assistance is in coordination with medical authorities on the ground. So nagpapasalamat tayo. And then, mga psychosocial counseling. Kasama sa team na nagtungo sa Taiwan is a social worker who has an expertise in psychosocial counseling. So nagbibigay ng psychosocial counseling. And then yung financial assistance. So nagmamahagi tayo under the action fund ng DMW, approved by Congress and the President, ay namamahagi tayo ng financial assistance sa kanila. And then, of course, yung umuwi nung isang araw, binigyan din natin siya ng transport assistance, no? Kasi hatid sa kanyang hometown. Dito naman po tayo tumungo sa ibang bansa, no? Doon naman sa nangyaring sunog po, dyan po sa Sharjah District, Yes. sa United Arab Emirates noong April 4. Ano po ang update sa mga apektado nating mga kababayan dito? Yes, dito naman, 13 ang apektado. 11 sa kanila ay nailikas, nasa isang hotel sa Sharjah. So they're safe and sound. Monitoring their welfare, their well-being, even yung psychosocial counseling na nabanggit ko kanina. Sa 11 na nasa hotel, 9 ay adults, 2 ay children. And the 9 adults are all OFWs. Ngayon, merong most affected dito sa 13, yung mag-asawa. 2 sila. Yung isa, yung esposa ay unfortunately ay nasawi. And we are arranging yung repatriation ng kanyang mga labi, human remains as we speak. Yung husband, nakausap ko siya kahapon, ay initially critical, nasa ICU, but he's out of hospital. And in fact, ang isa sa mga motivational factors doon ay gusto niyang maiuwi mismo yung kanyang asawa. So in a manner of speaking, mismong asawa din niya na nasawi, ang naghimok sa kanyang gumaling. So he is now safe and sound also. He's staying in a friend's place. And nadalaw siya ng ating labor attaché, nadalaw ng Consulate General's office natin sa ospital. And last night, I had a personal telecon with him.
and assured him of government support and assistance hanggang siya ay makauwi kasama ng labi ng kanyang asawa. Pwede ko lang po bang matanong sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung nangyari sa sunog na ito at bakit sila out of the 13, no, yung dalawa ay critical? Yes. Hindi pa natin alam kung ano ang mismong nangyari. No? So we're awaiting the results from the UAE authorities. What we know is that itong dalawa suffered severe smoke inhalation, at least yung husband, no? Hindi pa masyadong klaro kung ano yung actual injuries na sustain nung nasawing esposa. But rest assured, we are waiting for we're also interested in finding out, no, yung resulta ng Sharjah authorities dito sa kanilang investigasyon. Kasi potentially meron ding baka may legal implications, no? Kung merong nangyari dito hindi ka nais-nais, then we stand ready. We have a legal retainer also to support the 13 who were residents in the residential tower. Sir, bukod po doon sa mga legal assistance or ano pa po ba yung mga assistance na binibigay natin sa mga OFWs na ganito yung nararanasan? Similar to the Taiwan earthquake victims, ay magbibigay din tayo. Ongoing na nagbibigay tayo ng financial assistance. And we also have a social welfare attaché in Dubai, so we can provide the necessary psychosocial counseling also to them. Kasama na yun kagabi sa dalaw ng labor attaché natin. May kasama siyang psychosocial counselor to provide social counseling. I was shown the pictures and of course, as I said, I made a phone call to the OFW husband. OFW yung husband, yung esposa niya is not an OFW, but nevertheless, we will help both of them. Hingi na rin po kami ng update, sir, tungkol sa sunog naman na nangyari sa Hong Kong kahapon. Ano po ang update naman po dito at ilan po yung apektado na OFW? Okay, dito sa Kowloon District, no? And dito naman, mukhang partially identified yung cause. Meron daw gym doon that was the source of the fire, no? Ngayon, merong napabalitaang nasawi na 5 and 19 na na-injure. Wala sa Pilipino dun sa mga nasawi, walang Pilipino dun sa mga nasawi. Dun sa na-injure, at least sa ngayon, 2 ang na-identify, both slightly injured as well. Yung isa, kalalakihan, ay natamaan ng bubog, no? May broken glass na natamaan siya. And ngayon, medically treated na siya and out of the hospital. Yung isa is a senior female, permanent resident, nagkaroon ng smoke inhalation and ngayon she is still being medically treated in hospital, but ang sabi kanina, may gandang news kanina umaga, is she will be discharged very soon, baka end of the day. And yung kalalakihan ay permanent resident, pero kaka-permanent resident niya lang. So OFW status pa rin siya, still an OWA member, so for all intents and purposes, we see him still as an OFW. So tinutulungan natin siya. Yusek, sa ibang usapin naman, no? Kasi yung DMW patuloy naman yung laban niya kontra doon sa mga illegal recruiter. Kumusta po ba yung kampanya laban sa mga illegal recruiters? And ano na po ba yung mga ginagawa ngayon? Paano po ba yung ginagawa ng illegal recruiters ngayon? Yes. Sa ngayon, patuloy ang ating kampanya. Since Secretary Toots took office in June, July, August 2022, nakakalabing-8 na ang nasarang establishmento. And this year alone, meron ng 3 tayong napasara plus 2 entrapments. Yung arrest na sineset up yung illegal recruiter at arrested in flagrante delicto or on the spot, no? And patuloy ang kampanya natin. Ang isang napansin ko ay nandun pa rin yung mga bansa na kumbagay kaakit-akit sa mga nagiging biktima. Europa, Canada, Germany. Yan pa rin ang mga offers ng mga illegal recruiters pa kasi talagang gusto nilang kumagat yung mga biktima sa pain, ano? And ang isa pa, andyan pa rin yung modus talaga na humihingi ng halaga ng pera. Sasabihin, dali, bigyan mo na ako ng pera kasi one quota, isa na lang, isang slot na lang. Magsasara na bukas, lilipad na yung aeroplano bukas, eto na yung ticket, magbigay ka ng 100,000, 50,000 o ano pa man yan. At again, we always say, yung nagmamadaling maningil, giving money to the illegal recruiter is not an element of the crime.
All it takes is walang lisensya sa DMW at nag-recruit, which means may job offer, may interview, may act of recruitment. However, yung pagnanaga o paniningil ng pera is a red flag, is an indicator na yung kaharap mo ay illegal recruiter. Another foremost indicator, of course, is walang license number and license mismo prominently displayed. At yun ang napansin ko sa lahat ng mga napuntahan namin. Ang dami nakapaskil na certificate sa wall, pero ni isa walang DMW license to recruit. Pero malulunod ka sa itsura ng certificates kasi kung ano-ano. At you would think na kung biktima ka, siguro isa na dyan ay. So another indication is, wag magpadala sa mga ganong mga nakapaskil, tignan talaga, tanungin kung may DMW license at kung may sinabi mang license number, i-cross-check with the DMW, with the DMW regional offices all over the country with our Facebook page para malaman kung illegal yung kausap na recruiter. Ito pong mga illegal na mga recruiter na ito, siguro po kasi marami na rin silang napapadala. Kaya naiengganyo yung ating mga kababayan na, baka sila rin kahit na illegal na rin yan. Or siguro, kunyari, blind na lang sila, basta makaalis lang ng ating bansa. Yes. Ano po ang maaaring ipapayo nyo siguro sa kanila or paalala sa ating mga kababayan para doon sila sa tamang paraan at hindi parang naging desperado. Yes. Minsan alam naman nila baka illegal pero Yes. gusto ko ng trabaho. Yes. The most basic of all, the most important actually, is still dapat siguraduhin lisensyado yung kaharap na recruiter na kausap. Kung hindi kaharap online, dapat doble, triple ang pagdududa. Kung yun nga lang kaharap, ay pagdudahan mo na. Mas lalo na kung puro online ang kausap, email, group chat, o ano pa man yan, na ayaw humarap. Minsan pa, generic ang pangalan, Juan de la Cruz, no? Para mahirap i-search, di ba? Mahirap i-validate kung totoong tao o hindi. And then yun nga, yung naniningil ng pera. Pangalawa, yung pagkakaroon ng hindi lang lisensyado yung recruitment agency, kundi yung employer na pinapasok niya dapat accredited din sa talaan ng DMW. At pangatlo, dapat work visa ang inaalok. Kung tourist visa o kung ASEAN din man yan, Bangkok o Singapore, visa-free, sinasabi, pwede kang umalis, walang visa. Yan ay isa pang napakalaking red flag yan, badge of illegal recruitment. Kasi kailangan talaga ng work visa. Yung mga visa-free, like sa Hong Kong o sa ASEAN, yan ay pang turista lamang. Itong napakalaking mistake that the victims make. Akala nila, pag visa-free, kasama na doon yung pagtatrabaho. Hindi nila alam, visa-free dahil sa pagiging turista. So yun po, kailangan may work visa na kayong namataan, na hawak mismo sa inyong mga kamay. O kaya may arrangement na kailangan may work visa. At kailangan dumaan sa Department of Migrant Workers yung proseso, yung pagkakaroon ng tinatawag na overseas clearance. Kung may mga reklamo, sir, saan po sila pwedeng dumulog sa inyo? Yes, meron tayong 1348 hotline na Admin Arnel Ignacio of the OWA has shared this hotline. Papasalamat tayo. Sa ating Facebook pages, meron din tayong mga hotlines doon, meron din mga messaging, mga pwedeng mag-private message o saan pa man sa Twitter and other types of social media. Of course, yung website natin, yung regional offices natin all over the country, pwede rin kontakin. Sa abroad, may Facebook page ang kada Migrant Workers Office. Kada Labor Attaché's Office, may Facebook page po yan. So, dumulog lang po doon at tutugunan namin yung mga reklamo. Kaya dapat maging mapanuri, Yusek, sa mga Yes. agency bago Yes, mag-apply. ang mantra namin, maging matalino, wag magpaloko. Kasi mahirap na talaga yung, lalo na sa panahon ngayon na dapat talaga magtanong. Dapat usisain, dapat busisiin anuman dokumento ang binigay. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap talaga yung dumating doon. It's one thing na mabigyan ka libreng ticket, dating doon. Tapos pagdating doon, ano ngayon? Saan ka ngayon pupulutin? Anong gagawin sa iyo? So, napakalaking konsekwensya po yan, hindi lang sa tao, kundi sa kanyang pamilya. Maraming mga pamilya, nag-iiyakan yung mga bata. Sabihin na biktima yung nanay ko o tatay ko. May tala po ba kayo kung ilan yung mga nabiktima ng illegal recruitment sa ngayon? Sa ngayon ay higit kumulang. Usually naman, in fairness, as compared to say, yung mga complaints sa mga adjudication processes natin, which number around 2,000 to 3,000 a year, ang complainants natin will run to about 800 a year. But that doesn't mean
na yan ang eksaktong bilang ng nabibiktima. Kasi potentially, may mga nabibiktima na hindi nila alam na nabiktima sila. O kaya inalok sila, inatrasan lang nila, pero may act of illegal recruitment na naganap. We won't let our guard down kahit siguro may kaisa-isa lang kaso. That is still an alarm for us. Kasi hanggat meron pang gustong manloko sa Pilipino, ay hindi tayo hihinto. Kasi talagang scourge ito na kailangan natin supuin. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. Salamat po. It's good to see you Thank both. you, sir. God bless.